Maliit na tiyuhin. Tulungan mo akong magplano ng aksidente. Aalis na ako kay Guwaizu. Anong nangyari? Hindi ba siya mabuti sa'yo? Walang hindi nakakakilala sa Yoncheng, si Igo ng Tiancheng ay mahal na mahal ang asawa. Magkakilala mula pagkabata, 20 taon na ang lumipas. Pareho pa rin ang pagtrato niya sa akin, itinuturing akong kayamanan. Ngunit ang relasyon namin, isang araw na ang nakalipas, ganap ng nasira. Nang malaman kong ng babae si Guwaizu, nawala sa akin ang aking anak. Anan. Pakiusap, tanggapin ninyo ang kalungkutan. Mula sa ikapitong palapag na hulog ang bata. Napakabigat ng pinsala. Ginawa na namin ang lahat ng aming makakaya. Hindi ito posible, maayos si Anan sa bahay. Kasama si Huizu. Paano siya maaaring mahulog at mamatay? Kumpirmado na ng pulisya. Nang mangyari ang aksidente, siya lang ang nasa bahay. Ayon namang mga magulang, paano ninyo? May iwanang mag-isa sa bahay ang batang ganito kaliit? 20 taon na ang nakalipas, sinabi mong iingatan mo ako habang buhay. 20 taon ang lumipas. Ikaw naman ang pumatay sa ating anak na babae. Anyan, huwag kang umiyak paglaki ko, magiging. Napakalakas ako, ingatan kita habang buhay. Hindi ko hahayaang saktan kang sinuman. Wei Xiao, oras na para umuwi. Sumama ka sa nanay. Babalik ako at pakakasalan kita, hintayin mo ako. Aanyan, sinabi kong ingatan kita habang buhay. Pakasalan mo ako. Kung alam ko lang noon, Guwaizu. Mas gugustuhin kong hindi kita nakilala kailanman. Patay na ang aking Anan. Tapos na ang ating relasyon. Mula ngayon, sa pagitan natin. Walang hanggang buot na lamang. Aanyan, ano nang sinusulat mo? Huaizu, bukas na ang ika-6 na anibersaryo ng kasal natin. May regalo ako para sa'yo. Anong regalo? Medyo espesyal ang regalong ito. Hindi ko alam kung magugustuhan mo. Gusto ko, basta galing kay Aanyan, gusto ko lahat. Pumirma ka rito. CJ. Ipangako mo sa akin. Bukas mo lang bubuksan. Sundin kita, may regalo rin ako para sa'yo. Kulay rosas na parang bulaklak ng peach, bagay na bagay sa'yo. Bukas isuot mo sa akin, okay? Bumili na naman ako. 3 bituin, pangalan mo sa isa. Isa kay Anan. Mula ngayon, itong 3 bituin. Magkakadikit, simbolo na tayo 3. Tumingin ka lang sa langit, makikita mo. Ano to? Naiiyak ka na ba sa tuwa? Di mo na alam ang sasabihin. Sabi ko na, karapat dapat ka sa lahat ng magagandang bagay. Bibigay ko lahat ng kaya ko. Kagabi, saan ka nagpunta? May bigla ang trabaho sa opisina, buong gabi akong nag-overtime. Galit ka? Sige, mali ako. Dapat sinabi ko sa'yo. Anan. Hindi na siya matatakot. Anong nangyari? Ang putla mo. Na, si Anan. Bakit wala siya ngayon? Anan. Boss ko. May mahalagang dokumento sa kumpanya. Kailangan ninyong pirmahan. Wei Xiao, dahan-dahan. Naabot na ang babi natin. Sek. Lin, bakit may susi ka ng bahay namin? Sinong nagpahintulot na kunin mo ang spare key ng opisina? Kahit gaano kaimportante ang trabaho, huwag dalhin sa bahay. Aanyan, huwag mo na siyang pansinin. Paalisin ko na siya ngayon. Boss Gu, importante talaga ang mga proyektong ito. Bilyon-bilyon ang halaga. Sige na, tingnan mo muna. Hey Xiao, mamayang gabi. Ikaw ang bahala sa akin. Aanyan, may emergency talaga sa opisina ngayon. Lumabas ka muna, susunod ako, okay?
May napaka-importante akong gagawin ngayon. Gusto kitang samahan sa paghatid kay Anan. Siya. Boss Gu. Di na makapaghintay ang kliyente. Yan, mabait ka, labas ka muna. Bukos babawi ako sa'yo. Di ba't sinabi ko sa'yo, bawal ka sa bahay? Ikaw nakabit, gusto mo pang maghari-harian dito. Hey Xiao. Miss ka na namin ni Baby. 3 buwan pa lang siya. Kakabuo pa lang, alam ba niya ang miss? Iba siya kay Anan. Lalaki kasi, mas matalino. Narinig ko, binilhan mo si Shanyan. Ang 3 bituin. Gusto ko rin ng bituin. Huwag ka nang mag-eksena, regalo lang to para sa ika-6 na anibersaryo ng kasal nila. Pero nakuha na niya ang buong pagmamahal mo. 3 bituin lang ang gusto ko. Ayaw mo pa ibigay. Ito pa, ang unang lalaking anak ng pamilya Gu. Hey Xiao. Sige, ibibigay ko na. Sasabihin ko sa'yo. Huwag mong gamitin ang sanggol sa tiyan mo para sa mga usapan. Kung hindi lang dahil ayaw kong maghirap si Anyan. Sa pagbubuntis, hindi kita hahawakan kailanman. Sigurado ka bang kasama mo lang ako para magkaanak ng lalaki? Hindi ka ba curious? Kung anong regalo ang inihanda ko? Ang yabang-yabang mo nitong mga huling araw. Masyado ba akong naging mabait sa'yo? Sa kama na tayo. Lumampas ka na. Sinabi ko na sa'yo noon, ina ka lang ng anak ko. Ang kama na to, para lang sa akin at kay Anyan. Ano naman yon? Wala na bang ginagawa sa isa't isa bilang mag-asawa? Hindi mo ba sinabi, noong nakita mo ang panganganak niya, na natrauma ka na sa kanya? Anyan, kakapanganak mo lang, kailangan mong magpahinga. Pagkatapos ng ilang araw na lang. Kaya pala, sa loob ng 5 taon pagkatapos manganak, lagi mong sinasabi ang katawan ko. Para tumanggi sa pagtatalik. Ikaw talagang demonita, ngayon ay parurusahan kita ng mabuti. Dahan-dahan. Gu Huizao. Dahil ama ka ni Anan, naisip ko pang hayaan kang maghatid sa kanya sa huling paglalakbay. Pero sa ngayon, hindi ka karapat-dapat. Shendonor, bakit wala si Jigu ngayon? Jigu! 1 buwan lang ang nakalipas, dumaan pa siya rito. Humingi ng anting-anting para sa kaligtasan ng bata. Sayang lang, Shendonor, huwag ka nang masyadong magdalamhati. Alagaan mo ang sanggol sa tiyan mo. Bata, Wala ba kayong anak na lalaki? Noon si Jigu ay humingi ng 2, isa para sa anak na babae. Sinabing buntis pa lang. Hindi matatag ang pagbubuntis, kaya umakyat para humingi ng anting-anting. Gu Huizao. Kaya pala bigla kang umakyat para magdasal, akala ko. Ay para kay Anan. Para pala sa hindi pa isinisilang mong anak na lalaki. Ayon sa kaibigan ko sa ospital, patay na ang iyong anak na salbahe. Sa krematoryo para makita siya huling pagkakataon. Sayang, pinili pa rin ni Hei Xiao ako. At ang aming anak. Nanay, hugasan mo ang paa. Naghihintay si Anan sa nanay. Pagod ka sa trabaho, nanay. Mahal na mahal ka ni Anan. Sana magkasama tayo ni Anan. Magpakailanman. Anan. Bumalik ka na. Kumpleto na ang pamilya. Ikaw na lang ang hinihintay. Galing sa ampunan, alang modo talaga. Ang galing mag-anak ng aming Shanshan. Lalaki agad ang unang anak. Hindi tulad ng tiyan ni Shenyan, walang silbi. Puro babae lang ang anak. Inay, si Anyan ang asawa ko. Ang pwesto ng iyong asawa ay dapat ibigay kay Shanshan. Hey Xiao,
Hindi mo ba gusto ang aming anak? Siyempre, ang anak ang pinakamaganda. Walang lahat pala kayo ng pamilya niyo ang nakakaalam. Na nangangaliwa si Guweiso. Ako lang ang hindi alam. Huwag kang magkakamali. Matagal ko nang gusto si Shanshan. Kaya ginawa ko siyang inaana. Buntis siya ngayon. Ang anak niya ay apo ko rin. Nagdiriwang kami para sa kanya. Hindi ka naman siguro may tutol. Anong tutol ang meron ako? Naging kabit na, naging inaanak pa, kailangan pa bang humingi? Napahintulog ko. Huwag kang tumayo dyan, umupo ka na. Nasaan si Guanan? Bakit hindi siya sumama? Si Anan ay, Hayaan mo na. Mas mabuti pang nga na wala siya. Naiinis lang ako sa kanya. Tingnan mo ang tiyan mo, wala ring silbi. Siyam na buwang pagbubuntis. Babae lang ang anak sa pamilya ko. Narinig ko nahirapan ka noong buntis ka. Daang injection para mabuhay ang bata. Babae lang pala ang anak. Ang babae, hindi pwedeng magmana ng negosyo ng pamilya ko. Sayang, sana namatay na lang sa loob ng tiyan. Tumahimik ka. Sino nagbigay sa'yo ng karapatan? Nahusgahan si Anyan. Okay lang, gusto ko talaga ang babae. Hindi mo na kailangang mag-anak ulit. Mahirap ang pagbubuntis. Ayokong mahirapan ka. Kumain na tayo, huwag nang magsalita. Buntis pa si Shanshan ng aming anak na lalaki. Huwag mong pabayaang magutom. Shanshan, uminom ka pa. Ito'y inahing manok na 10 taong gulang na espesyal kong hinanap. Walang silbi ang inahing hindi nangingitlog, mas mabuting patayin na lang. Sige, inom na ako, salamat ma. May handa rin akong regalo para sa'yo. Kulay rosas na parang bulaklak ng peach, bagay na bagay sa'yo. Anyan, anong nangyari? Mukhang masama ang pakiramdam mo. ayos lang. Ano nang maruming bangayan ang dala mo? Ilapag mo yan at kumain na tayo. Huwag mo yang hawakan. Ano ba talaga ang nangyari sa'yo? Sa itsura nito, hindi naman siguro ito kalansay ng pusa o aso. Banga ng abo siguro. Sabi nila, mainam daw ang abo para pangontra sa masamang espiritu. Madalas akong nananaginip ng masama nitong mga nakaraang araw. Ate, maaari bang ibigay mo sa akin para gawing anting-anting? Sinabi ko na, huwag mo iyang hawakan. Anan, Aray. Shanshan. Kumusta ka? Okay ka lang ba? Masakit ba ang tiyan mo? Hey Xiao, gusto ko lang gumawa ng anting-anting. Para protektahan ang sanggol sa tiyan. Bakit kaya ganito ang trato sa akin ni ate? May galit ba siya sa akin? Anan, kasalanan ko, hindi kita naalagaan ng maayos. Anan, huwag kang matakot. Anan. Anyan. Anong nangyari kay Anan? Shenyan, tingnan mo ang ginawa mo. Buntis si Shanshan, may dinadala siyang sanggol. Paano mo siya nasaktan? Anyan, sobra na talaga ito sa'yo. Isang banga lang ng abo, ganun ba kabigat? May dinadalang sanggol si Shanshan. Paano kung maapektuhan ang bata? Anyan. Para kanino ang masungit mong mukha? Dala mo pa yung bagay na yan, nakakasama pa ng pakiramdam. Tama na. Kung hindi ako welcome dito, aalis na ako ngayon din. Anan, uuwi na tayo ni Mama. Sasama ako sa'yo. Hey Xiao, ang sakit ng tiyan ko. Parang naapektuhan ang bata sa tiyan ko. Hui Xiao, ang sakit-sakit ko. Pwede ba? Manatili ka rito para sa akin. Anyan, buntis si Shanshan. At may dinadalang bata. Kaya mas importante ang buntis. Aalis muna ako. Anyan. Okay lang, Anan, kung ayaw ka ng tatay mo, nandito ang mommy mo. Mahal, pinaghirapan mo to. Okay lang. Tatlo tayo, magpicture tayo, okay? Anan, gusto mo ba yung dolphin na binili ni Daddy? Gusto ko. 3, 2, 1.
Yehey! Magpicture tayo ng magkasama. Hey Xiao, pwede bang hindi ka umalis ngayon? Sinabi ko na hindi ko sisirain ang prinsipyo ko. Kahit gaano ako katagal maglaro sa labas. Uwi pa rin ako para kayaan yan. Hey Xiao, hindi ka ba talaga magtatagal? Hindi ako ang aanyan mo. Hindi mo kailangang maawa sa akin. Basta hindi masasaktan ang baby. Ano nang gusto mong gawin? Pwede lahat. Maliit na demonya, mukhang hindi pa kita nabusog. Ikaw ba ang kamag-anak ni Guanan? Nasa punerarya pa ang kremasyon certificate ni Guanan. Kunin mo na ito agad. Ang kremasyon certificate ni Anan. Hello, pansamantalang hindi maabot ang sinasadyang numero. Kasunduan sa paghihiwalay. Yan. Anong nangyari? Layas! Ano ba? Bakit mo ako sinisigawan? Ikaw ang may kasalanan. Kahapon, hindi mo ako pinauwi. Kung may mangyari man kay Anian at Anan. Lin Shanshan, babayaran mo ito ng buhay mo. Anan! Wei Zhao, kapag nabasa mo na ang sulat na ito, wala na ako. Nang piliin mong makipagtalik kay Lin Shanshan at naging dahilan ng pagbagsak at pagkamatay ni Anan ang 20 taon nating relasyon, ay tuluyan nang natapos. Mula ngayon, magkahiwalay na tayo habang buhay. Hindi na tayo magkikita. Hoy, kamag-anak ka ba ni Shenyan? Namatay na si Shenyan sa sunog. Pumunta ka na rito para kunin ang katawan. Ginonggu, alam kong masakit, pero kailangan mong kumpirmahin ito. Hindi nakaligtas ang biktima mula sa apoy. Hindi na makikilala ang mukha ng bangkay. Maghanda ka na. Hindi. Paano siya mamamatay? Impossible yon. Tingnan mo. Wei Zhao, pagtanda na natin. Kahit hirap na akong maglakad, hawakan mo pa rin kamay ko. Gaga, hahawakan ko yan habang buhay. Sabi mo, sasamahan mo ako habang buhay. Di siya yon. Mali yan. Sigurado ako. Ginonggu, makipagtulungan ka naman. Huwag mong alisin. Di ko titingnan. Di siya yon. Ayaw ko. Hey Xiao, tingnan mo lang. Para mapahinga na ang ate mo. Ginonggu, Hahanapin ko siya. Nagtago yan at umiiyak. Sasamahan ko siyang umuwi. Ang pulseras. Anyan, pinagawa ko to sa eksperto. Isa lang to sa buong mundo. Suotin mo at magiging akin ka habang buhay. Sige, hindi ko to tatanggalin. Aanyan, pasensya na. Pasensya na, Aanyan. Ginonggu, ilibing na natin ang katawan.
Anan. Nahulog sa bintana. Kamag-anak ka ba ni Guanan? Nasa punerarya ang kremasyon certificate ni Guanan. Kunin mo na agad. Anan! Di na siya matatakot. Anan, huwag kang matakot, uuwi na tayo. Anong ginawa ko? Abu ni Anan yon. Nakita ko lang. Sino siya? Ang nagkalat ng abu ni Anan. Guweizo, hayop ka. Patay na ang anak mo, di mo nakita. Patay na rin ang asawa mo. Anan, Aanyan. Bumalik kayo, mali ako. Aanyan. Umalis ka. Ikaw. Sino ang nagpasok sa'yo? Hey Xiao, nasasaktan ako. Nag-aalala lang ako sa'yo. Lumabas ka. Kwarto ito ni Anan, hindi ka welcome. Ganitong maruming babae. Guhuay Xiao, magising ka. Patay na si Shenyan. At yung pabigat na si Guanan. Patay na rin. Sabihin mo ulit. Maniniwala ka ba na papatayin kita? Mali ba ang sinasabi ko? Mabuti nang patay sila. Ito ang kapalaran. Tinutulungan tayo ng langit. Hey Xiao, wala na si Shenyan. Pwede na tayong magkasama ng hayagan. Kahit nawalan ka ng Anan. Pero ang nasa tiyan ko, anak mo rin. Tumahimik ka. Karapat dapat ka bang banggitin si Anan? Bakit hindi ko pwedeng banggitin? Ang anak ko, lalaki. Ang paboritong apo ng nanay mo. Matagal nang sinabi ng nanay mo, yung pabigat na si Guanan. Nakakaabala, dapat matagal nang namatay. Mabuti na lang, tayo na lang tatlo. Sasabihin sa'yo, huling pagkakataon na. Sa bahay na ito, si Aanyan lang ang may-ari. Si Anan lang ang anak. Guhuay Xiao, para sa patay na yun, pati sarili mong anak na lalaki. Ayaw mo na. Anong ginagawa mo? Nababaliw ka? Tama na. Bitawan mo ang kamay. Kamay mo. Nanalo ka. Manatili ka. Anan, tahimik dito. Walang makakaabala sa iyo. Aanyan, tumayo ka, malamig sa sahig. Sa pamilya Gu, ayusin ko agad. Si Guwei Xiao at Lin Shanshan. Ang utang nila sa iyo, papabayaran ko isa-isa. Aanyan, magpakatatag ka. Iyak na ayaw ni Anan sa langit na ganyan ka. Tama ka. Masakit sa pamilya, masaya sa kaaway. Gagantihan ko si Anan. Guwei Zhao. Lin Shanshan. Magbabayad kayo sa ginawa ninyo. Boss Gu, may overseas consortium. Ikaw na bahala. Sage. Aanyan, bakit madumi ang bracelet? Pag nilinis ko to, babalik ka na. Di ba? Aanyan, Hey Xiao, ako to. Aanyan. Tumahimik ka. Nababaliw na ako, ikaw lang laman ang isip ko.
Mali ako, alam ko na. Ikaw lang ang mahal ko, Aanyan. Ulit tayo, pwede ba? Namimiss na kita, pati si Anan. Ipagtatanggol kita ngayon. Aanyan, bakit di ka nagsasalita? Ikaw pala. Gu Huizhao, patay na si Shen Yan. Hanggang kailan ka magluloko sa sarili? Huwag mo siyang banggitin, umalis ka. Alagaan kita't ang bahay, gaya ng ate. Wala na si Anan. Pero may anak tayo. Di ko kayang ipagkanulo si Aanyan at Anan. Di ka naman ganyan dati. Bakit nagbago ka nang mamatay siya? Ayaw mo sakin. Paano ang anak natin? Gusto mo bang maging anak sa labas? At pagtawanan? Bibigyan ko siya ng sustento. Ayoko ng pera, pakasalan mo ako. Gu Huizhao. Kung di mo ako pakakasalan ngayon, tatalo na ko rito, kasama ang bata. 2 buhay. Teka. CJ. Pakakasalan kita. Hezhao. Alam kong mahal mo pa kami. Aanyan, pasensya, di ko na kaya. Ang sakit ng pagkawala ng anak. Pero naniniwala ako, ang puso ko ay para lang sa'yo. Miss na talaga kita. Aanyan. Si Aanyan nga. Hezhao, saan ka pupunta? Naghihintay ang kliyente, alis na tayo. Guni-guni lang ba ang nakita ko kanina? Malamig na. Magtimpla ulit. Sek, Lin, bagong timpla ito. Magsasalita ka pa. Gusto mo bang ipatanggal kita kay Jigu? At itong mga dokumentong ito, ayusin mo lahat bago matapos ang araw. Kulang ng isang salita, ibabawas ko ang attendance bonus mo. Ano nang kayabangan mo? Balita ko, na-acquire na ang kumpanya. Darating na ang bagong presidente, na-demote na si Jigu. Totoo ba? Si Sek, Lin, malamang, wala na rin siya. Huizhao, kumakalat ang balita sa labas. Na-acquire na ra ang kumpanya. Totoo ba? Desisyon ng headquarters, wala akong magawa. Ano nang gagawin natin? Bawasan mo ang pagiging mainitin ng ulo mo. Kung ma-offend mo ang bagong presidente, ang kasunduan nating pagpapakasal ay mawawala na. Alam ko na. Jigu, Sek, Lin, nasa conference room ang bagong presidente. May emergency meeting. Hinahanap ang lahat ng executives. Aanyan. Alam kong ikaw yon. Hindi ako nagkakamali kanina. Buhay ka pala. Buwisit, buhay nga siya. Paano nangyari yon? Akala ko si Gu Huizhao. Umayag na siyang pakasalan ako, tapos ngayon siya naman ang bumalik. Aanyan, saan ka napunta nitong mga nakaraang araw? Alam mo ba? Halika, uwi na tayo. Ginoo, mag-ingat ka. Sino ka ba? Aanyan. Ako si Huizhao, asawa mo ako. Ate, kung maggapanggap kang patay para umalis, dapat tuluyan kang nawala. Ngayong bumalik ka, nagpapanggap kang amnesia. May histerya ba kayong dalawa? Una, ako si Sheng Yanan. Bagong isisi na ipinadala ng Shengshi Group. Pangalawa, meeting na yon. Kung ayaw niyong magtrabaho, nandyan ang pinto, umalis na kayo. Ako si Sheng Yanan. Ako ang mamamahala sa lahat ng operasyon ng Gu Corporation mula ngayon. Malinaw na sa inyo ang acquisition. Ngayon, pag-usapan natin ang internal reorganization. Si Sekretarya Lin Shanshan sa kanyang panunungkulan. Maraming beses na ginamit ang pribilehiyo para mang-api ng empleyado, walang dahilang kinuha ang bonus. Kahit mahahalagang dokumento ay binuhusan ng kape, kaya nasira. Nagkakalat ka ng kasinungalingan. Puro kasinungalingan itong lahat. Ito ang reklamo mula sa EUT at backup ng thief footage.
Edwelin, gusto mo bang ipa-play ko ito sa harap ng lahat? Hey Xiao, Malinaw ang ebidensya, hindi na kita matutulungan. Dahil sa si Evelyn Shanshan, ay kulang sa kakayahan at hindi magandang ugali, ibababa ang posisyon bilang trainee sa Department ng Paglilinis. Ang empleyadong inapi niya ay itataas bilang assistant sa opisina ng presidente. ako ang nobya ni Emargo. Bakit mo ako pinapalinis ng kubeta? Dito, boss at empleyado lang ang usapan, walang nobya. Kung ayaw mong gawin, magbayad ka ng pinsala sa kumpanya at umalis ka na. Tapos na ang meeting. Presidente Sheng, sandali po. Presidente Sheng, Sheng Yanan, hintayin mo ako. Aanyan, sumama ka sa akin pauwi. Bitawan mo ako, Jim Igu, maging disente ka. Tigilan mo nga, Aanyan, alam kong ikaw yan. Iniwan mo ako dahil ba? Kailan siya? Yung babaeng yun. Ang nanulsol sa akin. Lasing ako noon, nagkamali lang. Pero ikaw lang ang nasa puso ko. Talagang hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Lumaki ako sa ibang bansa. Ito ang unang beses kong umuwi dito. Hindi mo ako kilala. Imposible yung boses na to. Ang mukhang ito. Talagang hindi ikaw si Anyan. Hindi siya kailanman. Nagsalita sa akin ng ganito kalakas. Pasensya na, Presidente Sheng. Nagkamali ako ng tao. Kakamatay lang ng minamahal ko. Siya ang babaeng pinakamahal ko sa buong buhay ko. Ikaw at siya. Magkamukha talaga kayo. Bakit siya namatay? Dahil sa isang aksidente. Wala ako sa tabi niya noon. Kung nandoon lang ako, ibubuwis ko ang buhay ko para protektahan siya. May ginagawa kasama si Lin Shanshan. Sa kalokohan, no? Presidente Sheng. Nawala ng taong pinakamahal. Talagang mas masahol pa sa kamatayan ng buhay. Napaka-romantiko talaga ni Boss Gu. Kung sana makakilala ako ng lalaki. Tulad ni Boss Gu na matapat at mapagmahal. Pero karamihan sa mga lalaki ngayon ay malamig at walang puso. Boss Sheng, hindi sinyanan. Kapag nakikita kita, para siyang narito sa tabi ko. Pakikiramay, Boss Gu. Ngayong naayos na ang hindi pagkakaunawaan. Sana maganda ang ating pakikipagtulungan. Hey Xiao, ano nang pinag-usapan ninyo sa loob? Bakit ang tagal? Yung putang iyon, niligawan ka ba? Tumahimik ka. Huwag kang makialam sa buhay ko. At huwag mo siyang tawaging puta. Siya si Boss Sheng. Ako ang nobya mo, may karapatan akong malaman. Sheng Yanan. Hintayin mo lang. Hoy, bunsong tiyuhin. Anyan, talaga bang lalapit ka sa kanila? Desidido na ako. Gagawin ko sa kanila ang ginawa nila sa akin. Nyanan, ito ang aking nadarama para sa'yo. Nyanan, nais ko lang humingi ng tawad sa aking kapusungan noon. Kung hindi mo ito tatanggapin, dito na lang ako titigil. Naging labis ang pagmamahal ni Boss Gu. Hindi kita sinisisi. Para humingi ng tawad, isasama kita kumain. CJ, Masarap ang foie gras nila, baka magustuhan mo. Mahilig din diyan si Anyan noon. ano nang nangyari? Nyanan, may napaka-importanteng bagay akong sasabihin sa'yo ngayon. Mahal, Gu Huizao. Huwag na tayong magkita. bakit? Alam ko na ang lahat. Buntis si Lin Shanshan, magpapakasal na kayo. Inaamin ko, pero ayokong maging kabit na sisira sa pamilya ng iba. Tayo. Tapos na tayo. Mahal na mahal kita, pero hindi ko kaya. Tang, bakit ka ganun katanga? Kung mahal mo ako, bakit mo ako itinutulak palayo? Bitawan mo ako. May kasintahan ka, may anak, ano nang turing mo sa akin? Ayokong maging ikatlo na sisira sa pamilya ng iba. Hindi ka kabit. Ikaw ang pinakamahal ko. Makikipaghiwalay ako kay Shanshan. Ikaw ang pakakasalan ko. Paano mo hahatiin
Pero yung bata sa kanyang sinapupunan, anak mo yun. Isang buhay yan eh. Pagkapanganak ng bata, bibigyan ko si Lin Shanshan ng pera. At palalayuin ko siya ng malayo. Tapos tayo na lang ang magpapalaki sa bata. Guwei Zhao. Nag-iisip ka ba? Magpapalaki ako ng anak sa labas? Magiging stepmother agad ako pagpasok ko, araw-araw kong makikita. Yung bata, maaalala ko yung nakaraan mo sa ibang babae. Hindi pwede yon. Nyanan, ano nung gusto mong gawin ko? Susunod ako sa'yo. Gusto ko ng malinis na relasyon. Guwei Zhao. Kung hindi mo malilinis yung gulo mo, huwag mo na akong guluhin. Nyanan, huwag kang umalis. Bigyan mo ako ng konting oras, ayusin ko talaga to. Hindi kita pahihirapan. Alisin ang ina, itago ang bata. Guwei Xiao, ang lupit mo. Akala mo pagkapanganak ko, alis na lang ako. Panaginip lang yan. Nagsisimula na ang palabas, Lin Shanshan. Huwag mo akong biguin. Shanshan, gising ka pa. Halika. Uminom ka ng gatas, nakakatulong to sa pagtulog. Lin Shanshan, huwag mo akong sisihin. Utang mo to kay Anan. Utang mo to kay Anyan. Guwei Xiao, ang lupit mo. Hey Xiao, bakit bigla kang naging mabait sa akin? Napabayaan kita eh. Halika, inumin mo na. Mas masarap pag mainit. Nag-aalala nga ako kung paano ko tatapusin yung peking pagbubuntis. Ikaw pa ang nagbigay ng pagkakataon. Guwei Xiao, hanggang ngayon, nagsisisi ka pa rin sa pagkamatay ni Anan. Paano kung ikaw mismo ang papatay sa anak mong pinakaasam-asam? Hindi kaya magkakaroon ng panghabang buhay na pagsisisi? Mabait, magpahinga ka muna. Wei Xiao, sumasakit ang tiyan ko. Guwei Xiao, dahil ayaw mo sa kanya. Dapat noon pa lang, namatay na kami ng magkasama. Shanshan, maaari kitang bayaran. Bayaran. Hindi ba't dapat takasalan mo ako? Wala na akong anak ngayon. Dapat, para sa iyong kasalanan, pakasalan mo ako. Shanshan, sa pagitan nating dalawa. Walang pag-ibig. Nahulog na ang loob ko kay Nyanan. Hindi ko siya kayang ipagkanulo. Niyanan. Para sa babaeng iyan, pinatay mo ang sarili mong anak. Kung susunod ka lang, maaari kitang alagaan. Kahit hindi kita magbigay ang legal na katayuan, maaari ka pa rin sumunod sa akin bilang aking lihim na kasintahan. Ano sa tingin mo? Lihim na kasintahan. Guwei Xiao. Gusto mong maging kabit ako magpakailanman? Hindi ako papayag. Hindi ba ganyan na ang relasyon natin noon? Ituloy lang natin. Ano naman ang masama sa pagpapatuloy ng ganyang relasyon? Hindi mo niya. At si Anan, hindi sana naging ganito ang sitwasyon natin. Hindi sana tayo naging ganito. Ako ang pumatay sa kanila. Ikaw ang hindi nakapagpigil sa tukso. Ikaw ang nainis kay Shenyan dahil mukha na siyang hapon. Ikaw ang nag-iwan kay Guanan ng mag-isa sa bahay dahil gusto mong magkaroon ng lalaking anak. Gayon ta pa, nagpapakalalim ng pagmamahal. Guwei Xiao, nandidiri ako sa'yo. Lin Shanshan. Bibigyan kita ng oras para mag-isip. Tanggapin mo ang pera at maging kasintahan. O kaya, umalis ka sa corporation nang walang makuhang kahit piso. Sa buhay ko, si Guwei Zhao. Sinianan lang ang pakakasalan ko. Guwei Xiao, hindi ako papayag. Guwei Xiao. Dahil wala kang awa, huwag kang magtaka kung magiging walang awa rin ako. Guwei Xiao, ito ang utang mo sa akin. Sinadya mong magpakamatay. Boss Sheng, may problema sa accounting ng kumpanya. May humigit kumulang 50 milyon po. Ang nailipat, hindi alam kung saan napunta. Nakuha ko na. Mauna ka na. Nalunok na ang pain. Ang 50 milyon ay para sa kabaong niya. Nyanan, sa wakas, magkakasama na tayo. Pumayag siyang umalis kapalit ng pera. Pinatay niya ang bata.
Nyanan, pakasalan mo ako. Patunayan mo kung gaano mo ako kamahal. Kapag nasatisfy ako, papakasalan kita. CJ, pangako ko. Bibigyan kita ng malaking kasal. Gagawin kitang pinakamasayang babae sa buong mundo. Gu Huaishao, ang 50 milyon. Utang mo yan sa akin. Gusto mo akong iwan. Para pakasalan si Shengyanan. Panaginip. Huaishao, alam kong darating ka. Huwag na tayong mag-usap mula ngayon. Umayag na si Nyanan na pakasalan ako. Talagang pakakasalan mo, yang babaeng yan? Gu Huaishao, wala ka bang konsensya? Nawalan ako ng pagkakataong maging ina. Sabi ng doktor, hindi na ako makakaanak. Pananagutan mo ako. Impossible. Ang gamot lang ay, Tingnan mo. Inagaw mo ang karapatan kong maging ina. Habang buhay kang may utang sa akin. Huizao, Nyanan. Kailan ka dumating? kakadating lang. Kita mo ba lahat? Biro lang. Kakadating ko lang, wala akong nakita. Buti naman. Anyan, nalaman na. Ang medical report ni Lin Shanshan na hindi na magkakaanak. At ang pregnancy test results, pek lahat. Galing sa illegal clinic. Madali na yan. Tito, tulungan mo ako. Ipaalam mo sa kanila. At bigyan sila ng hint. Para siya ay pag-initan. Miss Lin, matagal na tayong hindi nakita. Bitiwan mo ako. Ano ba ang gusto niyo? Narinig namin na nangurakot ka ng 50 milyon sa kumpanya. Dapat bigyan mo kami ng bahagi. May regalo ako para sa iyo, nasa guardhouse. Kunin mo mamaya. Sige, pupunta ako agad. Wala akong ginawa. Huwag kang magsinungaling. Pinagbuntunan mo siya ng buntis-buntisan. Tapos ngayon, gagawa ka ng peking report na hindi ka na pwedeng magbuntis para lokohin siya habang buhay? Alam mo ba kung gaano kalaki ang risk nito? Dagdagan mo ang bayad. Bayad na kita. Nangungutong ka lang. Hindi kita bibigyan. Lin Shanshan, niloko mo pala ako. Gu Huaishao, masiya ka ba sa ulo? Putang ina mo. Hanggang kailan mo ako lolokohin? Pumunta ako mismo sa ospital para i-check lahat ng abortion records mo. Peke lahat. Peking pagbubuntis, peking panghabang buhay na pagkabaog. Lin Shanshan, para lang sa sarili mo. Para makapwesto, niloko mo ako sa ganitong bagay. Muntik na akong mag-isip na ako mismo ang pumatay. Sa anak ko. Muntik na akong makasuko kay Shengyanan. Dahil sa pagkakasala. Nahuli mo na pala ako. Paano ka nakangiti? Aalis na rin naman ako. Gu Huaishao. Niloko kita. Hindi lang pagbubuntis ang pinagbuntunan ko. Sinadya kong ikulong sa bahay si Anan. Yung pesteng bata. Ano ang sinasabi mo? Ako ang pumatay kay Anan. Sinadya kong hatakin ka palayo. Bago umalis, tingya kong isang bintana lang. Ang naiwan sa bahay. Gusto kong siraan ang relasyon nyo para makapwesto ako. Ang posisyon bilang Emares Gu, akin lang dapat. Baliw ka. Baliw ka. 5 taon lang si Anan, paano mo nagawa? Paano mo nagawang saktan siya? Hindi ko maintindihan saan ako nagkulang kumpara kay siya niya na mukhang kalabaw. Dahil sa kanya, naging kabit ako. Nang ilang taon. Nagpadala ako ng intimate video para mang-asar. Pinagbintangan ko si Shengyan na sinaktan ako. Ayaw mo pa ring maghiwalay. Namatay na siya, biglang masumulpot na. Shengyanan. Gu Huaishao. Laging mong sinasabing mahal mo si Shengyan. Pero ang totoo, ang sarili mo lang ang mahal mo. Tumigil ka. Manahimik ka. Nang mamatay si Shengyan, siguradong galit na galit siya sa'yo. Ikaw ang pumatay sa mag-ina. Papatayin kita. Para kay Aanyan. Ang galing. Ang ganda ng palabas.
Ni Anan. Umalis ka na, huwag kang tumingin. Umalis? Saan pupunta? Ano ang ibig mong sabihin? Guwayzaw kung noong una. Sinabi ko sa'yo, ang mga ginawa ni Lin Shanshan. Ang puso mo ba ay kakampi sa kanya o sa akin? Ikaw si Aanyan. Aanyan, ikaw ang pipiliin ko. Huwag mo akong hawakan. Aanyan. Alam ko na talaga ang pagkakamali ko, ang masamang babaeng ito ang nanloko sa akin. Ikaw lang ang laging nasa puso ko. Ako lang. Guwayzaw, ang pag-ibig mo ay talagang mura. Habang nagpapakita ng pagmamahal sa akin. Habang hinahayaan si Lin Shanshan na maging iyong kabit habang nagsasabi ng pagsisisi. Habang kay ni Anan at Lin Shanshan nag-aatubili sa pagitan. Hindi mo ako mahal, ikaw ay makasarili sa akin. Hindi ganoon, akala ko patay ka na, sobrang sakit. Kaya gusto kong magkaroon ng sandalan, Aanyan, ngayon ang mga hindi pagkakaunawaan. Ay naayos na, hindi buntis si Lin Shanshan. Maaari na tayong magsimula ulit, Aanyan. Hindi ba't gusto mo ng bata, magkakaroon tayo ulit? Tatawagin pa rin Anan. Upang punan ang mga nakaraang pagsisisi. Nakakasuka. Guwayzaw. Lin Shanshan, dahil narito kayong dalawa. Sama-sama na kayo. Nagpulis na ako. Sadyang pagpatay, pang-aabuso sa tungkulin, panloloko. Sa natitirang buhay, sa loob ng kulungan kayo magsisi. Hindi. Hindi ako makukulong. Ikaw ang may kasalanan. Kapag patay ka na, walang makakaalam. Ikaw ang sumira sa akin. Bawiin mo agad ang pagpupulis. Kung hindi, sasaksakin kita. May lakas ka ba? Lin Shanshan, kumalma ka. Huwag mong saktan si Aanyan. Guhwayzaw. Tulungan mo rin siya. Sige, magkasama na tayong mamatay. Aanyan, ingat. Aanyan. Hezhao. Aanyan. Pahamak na. Aanyan. May karapatan na ba ako ngayon na hilingin ang kapatawaran mo? Huli na ang lahat. Humingi ka na lang ng tawad kay Anan sa impyerno. Halika, dalhin siya palabas. Hindi ako alis. Bitawan mo ako. Hindi ako alis. Aanyan, hindi mo alam kung gaano kadelikado kanina. Kapag may nangyari sa iyo, ano na lang ang gagawin ko? Ayos lang ako, Shenyan. Huwag ka na ulit gagawa ng ganito. Mas gugustuhin kong masaktan ako kaysa makitang masira kahit anong bahagi ng katawan mo. Aanyan. Alam ko nang nagkamali ako, bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Para sa mahigit 20 taon nating relasyon, para sa kapakanan ni Anan. Bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Pwede ba? Guwayzaw. Maaari pa bang baguhin ang lahat para kay Anan? Yung aani Anan namatay sa kawalan ng pag-asa. Maaari pa ba siyang mabuhay muli? Akala mo ba na isang paumanhin lang ay mapapawi na lahat ng pinsalang ginawa mo? Akala mo ba na ilang patak ng luha mo lang ay mabubuhay na muli si Anan? Guwayzaw. Binigyan na kita ng pagkakataon. Noong may sakit si Anan, kasama mo si Lin Shanshan. Noong tumalon si Anan sa gusali, kasama mo pa rin si Lin Shanshan. Kahit noong lumuhod ako para sa abo ni Anan, pinili mo pa rin si Lin Shanshan. Guwayzaw, habang buhay ako. Hindi ka mapapatawad. Gusto kong habang natitira kang buhay, mamuhay ka sa pagsisisi. At paghihinagpis. Shenyan, umalis na tayo. Masyadong maruming hangin dito. Sage, uwi na tayo. Aanyan. Ayon sa desisyon ng hukuman, pinagsama-sama ang lahat ng kasalanan ni Lin Shanshan. Siya ay sinentensyahan ng habang buhay na pagkakulong at pinakaitan ng mga karapatang pampolitika habang buhay. Nabalian ng malubha si Guwayzaw at inalis ang isang bato sa kanyang batukalan. Permanenteng pagkawala ng kakayahang magbuntis, sa hinaharap, mabubuhay lang siya sa pagsisisi magpakailanman. Anan, lahat ng masasamang tao ay naparusahan na. Dapat ka nang makapagpahinga na. Masaya ang buhay ni Mommy ngayon, huwag kang mag-alala. Dinadala ko dito ang paborito mong. Sa susunod, alagaan ko na maayos ang nanay mo. Lagi kaming bibisita dito sa iyo. Lagi kaming nasa tabi mo. Aanyan, nakatingin si Anan mula sa langit. Siguradong gusto niyang masaya ka araw-araw. Salamat, kuya. Kung wala ka, baka hindi ko na nakayanan ito matagal na. Aanyan, simula noong unang bises kitang makita. Gusto kong protektahan ka. Pwede bang bigyan mo ako ng pagkakataon?
Nabigyan ka ng tahanan at alagaan ka sa natitira mong buhay. Sumusumpa ako. Hinding-hindi kita papagalitan o papahirapan kahit kaunti. Sige, Shenyan. Sa pagkakataong ito, huwag mong hayaan akong matalo. Kahit mawala sa akin ang buong mundo, hindi kita hahayaang matalo. Anan, ipinapangako ko sa iyo na ibibigay ko sa nanay mo ang lahat ng pinakamagaling at pinakamabuting pag-ibig sa mundo.